Academy, patuloy na pinatutunayan ni Kim Chiu na walang anumang kanegahan ang kayang makasira sa kanyang charm at kasikatan dahil mas lalo pa raw siyang nagsashine sa tuwing nababatikos. Kamakailan lamang nga ay naging usap-usapan online ang Chinita Princess matapos dumalo sa isang star-studded night event kung saan siya ang nangunang nag-trending sa social media. Para sa kanyang supporters, malinaw itong patunay na habang dumarami ang bashers, mas lalo naman tumitibay ang relevance, beauty at star power ni Kim. Ayan, tingnan mo naman ang ganda ng gown. Sobrang sabi nga ni Ate Carmen, grabe ang ganda ng gown niya. At saka bagay rin sa kanya ng katali ang buhok, no? Kasama niya dyan din parang nag-host din dyan si nakita ko si Rufa May Quinto, pareho sila ng kulay ng gown. Ayan. Talbog, diba? Talagang nag-shine daw talaga siya. Talagang yung mga taong nandoon, according sa kanila, nung makita nila si Kim, talagang napaano sila. Wow! Wow! Ang ganda, ang sexy, parang ganda. Pero ang ganda bagay sa kanya, parang ang linis-linis siya, ang ganda-ganda, ang sexy, di ba? Flawless! Kaya na-inlove dyan si Paolo. Isa nga di siya ba sa Ate Carmen at Marcelita? Isa siya sa mga magagandang bihisan talaga na artista kasi ang ganda-ganda ng shoulder niya. Yung shoulder niya talaga pang model, broad. Yung shoulder mo hindi kasi baksak. Ako hindi ako meron ako frozen shoulder. Frozen, soldier ba yun? Shoulder? Shoulder. Ano yun? Oo, yun. Sabi sa akin ng Hindi ka frozen kasi nagagalaw mo. Hindi, sabi, meron ka dito gumaganon-ganon, sabi, frozen daw. Ibabad mo lang sa tubig yan, mawawala. Kasi binagit mo yung shoulder, kaya yan, sinabi ko nga, meron na Ibabad mo nga lang yan sa tubig, mawawala. Pero si Kim Chiu, di ba? Tama nga. Talagang, kasi, Kim Chiu, eto, kung hindi ka pinapansin ng mga tao, kung hindi ka binabas, ibig sabihin, hindi ka na relevance, diba? So, okay lang, mas lalo nga nagpapatatag din. Sikat na sikat ka pa rin kahit anong gawin nila, diba? Kasi in diba, fairness. lalong-lalo na itong latest, diba? Itong may isang vlogger talaga, na hindi ko kamag-anak daw? kamag-anak daw ni Paolo Diyos ko, Abilino. At pinayuhan pa si Paolo na wag tuluyan. Sana hindi daw makatuluyan si Kim kasi ganyan-ganyan. Kasi ganyan-ganyan. Kasi iba yung diba, yung kanyang political ko. Iba ang kanyang political color at saka maraming nag-react dun sa naging post ni Kim Chiu. Kaya yung mga fanay talaga sobrang pinagtatanggol nila si Kim. At si Kim naman ay lang naman siya, deadma lang naman siya. At saka firm talaga siya na parang katulad nga ng sabi ni Jody Santa Maria, bago naman maging artista sila, citizen muna sila ng bansa. So ibig sabihin lamang ay gusto lang nilang ipahayag yung kanilang nararamdaman. Correct. At so freedom nila yon, diba? Yes. Freedom of speech. Freedom of speech. Pero nga sabi nga ng iba, di ba? Ay, hindi naman nakatapos siya, kinukumpara siya, di ba? Sa iba na nakatapos ng pag-aaral. Sagot tuloy ng mga ibang mga netizens, lalo yung mga fanay ni Kim Chiu, mga supporters, mga nagmamansa. O gusto ko na lang hindi makatapos ng pag-aaral. Dahil eto, kita mo, super yaman ako, successful. Pero syempre, hindi naman natin inaan na huwag magtapos ng pag-aaral ng isang tao kasi maganda pa rin yung nakatapos, di ba? Kaya lang si Kim Chiu, syempre, nagtrabaho siya para sa kanyang pamilya. Pero hindi sa gabay yung hindi nakatapos. Pero in fairness, may utak rin naman si Kim Chiu para sabihin na, sabi ng isang girlita mo, I doubt kung kamag-anak siya ni Paolo, di ba? Hindi naman natin alam, syempre. Pero kung kamag-anak man, kung halimbawa man kamag-anak, huwag naman sanang gano'n si Kim Chiu. Kita nyo, nasa na ba si Kim Chiu? Ayun, nasa rurok ng tagumpay, di ba? At ang ganda ng gown, sabi ni Ate Carmen. Hindi, in fairness, ang ganda ng gown. Bagay yun sa akin, Ate Carmen. Talbot. Hay, Ate Carmen, at saka kay Carmel. Carmel pala si Ate Carmen, di ba? Naku, si Ate Carmen pala, at saka si Revelyn Starkey, pareho pala silang taga Cebu. Hi, Revelyn pareho silang Bisaya pala. Ayan, kababayan nila si Kim Chiu, taga Cebu. Alam mo, Revelyn, nakapunta na kami ng Cebu. Ang ganda sa Cebu. Dinala kami ni Ate Carmen sa kanyang kondo at saka dun sa swimming kami.